The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Happy Friday, Pastor Jeff. Uy, naks naman. Saan ka natatraffic ngayon, Pastor? Saan ang lakad? Bagong tabas Nasa nasa Bonnie EDSA tayo ngayon. Oo. Tumabi lang tayo rito sa isang gas station. Oh, kamusta ang Morning, sitwasyon ng traffic dyan, Pastor? In fairness, maluwag siya. Kakaalis ko lang ng Antipolo. Hmm. In 25 minutes, nandito na ako. Di ba? Ang bilis. In Ba, 55 ayos. minutes? 55? 25. 25. In 25 Oo, minutes. 25 Walang- minutes. Oo nga, in fairness. Walang traffic. Walang traffic sa Marcos Highway. Tapos sa may harapan din ng Camp Aguinaldo, walang traffic. Yung kasi Ay. yung mga choke point yan eh. Yan. Wow, San wow. Lolo. Amen. Pwedeng ano rin Salamat Hindi na lang marami. pang-pastor pang traffic din si Hindi, Pastor hindi. At saka ano yan ay ating pong tangkilikin naman. Oo. Opo, ito pong mga pagkakataon po na maaari tawagan mo na isolated case. Kala ko sasabihin mo, milagro. Isolated case Joke pala. lang, kayo naman. Joke lang. O sige, Brad Jeff, sige, kami nakantabay na para sa iyong magandang balita. Sige Brad Ted, batiin ko lang muna ang aking kaibigan na si Ruby at si Engineer Ronel. Nagse-celebrate sila ngayon ng kanilang anniversary. Ilang taon na ba ito? Lagi naka-tune into 38 years. Sabi sa Hebreo 12:15, ingatan nyo na walang sino man sa inyo ang tatalikod sa biyaya ng Diyos. At huwag ninyong hayaang umiral ang samaan ng loob sa inyo at marami pang madamay. Ito Brad Ted, very relatable to kasi nga because of the recent election, ayan. Yung mga nag-bashing sa isa't isa, anong kulay man ang pinromote nyo ngayon, na-desisyon na po ng taong bayan. Okay, so marami magkakaroon ng samaan ng loob, nakakalungkot kahit mga magkakamag-anak minsan. So maganda yung verse na to, pagka ba meron kang sama ng loob, okay, pag puno ka ng sama ng loob, sino pinapakinggan mo? Yung tawag ba ng, ng laman mo, nagkumante, mambash, alam mo yon, magalit, o yung tawag ng Diyos? Sabi dito, ingatan nyo. So ibig sabihin po rito, may responsibilidad tayo, may personal tayong responsibilidad. Hindi po aksidente ang pagtalikod sa Diyos. Dahan-dahan itong nagyayari kapag hinayaan nating lamunin tayo ng bitterness, ng galit, disappointment. Kapag tinalikod natin yung grasya ng Diyos, yung biyaya ng Diyos, ibig sabihin, haharap tayo sa isang anggulo. Okay? Kasi pag tumalikod ka, haharap ka sa iba. At madalas nga, yun yung haharapin natin. Yan, yung yung galit, yung sama ng loob. Kapag tinalikuran po natin ang Diyos, hindi ibig sabihin wala tayong direksyon. Lumalapit din tayo sa maling direksyon. Kaya po tandaan natin sa Diyos ay pagharap sa mundo. Sa sistema ng mundo na puno ng pride, kasinungalingan, selfishness, temporary na aliw, panandalian lang po yan. Samantalang ang Diyos, nagbibigay po ng peace na hindi kayang ibigay ng mundo. Kaya, as I end, may bitterness ka bang hindi mo pa rin ma-let go? Meron ka ba ngayon namumuong galit toward someone? Maring hindi konektado sa eleksyon. Maring may isang tao na, alam mo, parang gusto mong gawa ng o pag-isipan ng masama. Tandaan nyo po, isang responsibilidad ang pagtalikod sa Diyos. Kailangan po tayong lumapit sa Kanya, search mo yung heart mo, turn back to His grace by praying, at i-guard mo rin yung puso mo. Kaya sabihin mo lang, Panginoon, ayoko itong gawin pero hindi ko malabanan. Bibigyan ka ng grasya ng Diyos. Kasi po, ang pagpapakumbaba ay isang hudyat na ikaw ay umaasa sa Diyos upang bigyan ka ng lakas. So again po, Hebreo 12:15, ingatan nyo na walang sino man sa inyo ang tatalikod sa biyaya ng Diyos. At huwag ninyong hayaang umiral ang samaan ng loob sa inyo at marami ang madamay. Tayo po'y manalangin, Panginoon, ito pong responsibilidad na to ay malaki. Dahil pag kami ay umiral ng galit, sama ng loob, damay ang mga tao sa paligid namin na madalas wala namang kinalaman. Kaya Lord, the decision may be personal, pero yung effect ay communal. Maraming nadadamay, anak namin, pamilya, magulang, kapatid. Kaya Lord, piliin na lang namin, Lord, na humarap sa'yo. Piliin na lang namin na embrace ang grasya mo. Kahit minsan kami mababalagoong, kami maiipit, pero Lord, pag umakap kami sa'yo, cargo mo kami. Lord, wag namin hayaang umira din sama ng loob at galit sa puso namin. Nawa mamutawi sa aming mga labi, ang pag-asa lamang ay makikita sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. And Lord, we pray again
And we say thank you sa araw po na ito, sa biyaya po ng araw na ito, sa biyaya ng pakikinig po ng magandang balitang hatid ni Brad Jeff. We pray, Lord, to keep him always, please, keep him always safe and protected. At sa kanya pong pagmimisyon, nawa ito'y maging matagumpay sa buong linggong ito, as usual, para po sa inyong kadakilaan at sa inyo pong pangalan. In Jesus' name, we pray. Amen. 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 Salamat, Brad. So, mukhang meron kang mission today. Hindi ka na namin gagambalain. Hindi ko rin alam kung mamaya bang hapon ikay gagawin din eh. But definitely, marami nag-aabang sa iyo sa iyong mga aktibidades ngayong weekend. Sige, sabihin mo na kung saan ka maaaring mahagilap para sa ating paghahatid ng magandang balita. Yes, Brad Ted, alam nyo, mayroon po ako ngayong shoot ng aking sermon for tomorrow. Pag Sabado po, alas 4, tayo po'y matutunghayan sa Rebuild City Church, Facebook at YouTube channels. Kung nabibitin po kayo dito sa Daily Brad na mas maikse, yung po, full sermon po yun. Tuwing Sabado po yun, alas 4, Rebuild City Church. Mamaya, Ted, wala muna tayo dyan sa studio. Ted? Okay, sige. So, have a good and productive weekend, Brad. Jeff will catch you again on Monday. Thank you, Brad. Thank you, Brad Ted. Harold De Leon, thank you so much. Pag-pray natin si Patricia, Karen De Leon, yung iyong anak sa kanyang entrance exam. God bless you, Brad Ted. Ito yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Serving the people, Brad Jeff Eliscopides.